Hello mga missis, it's me again Bonnie, and for today's video, i-share ko lang real quick yung eksena ko bago ako nakapasok dito sa Sri Lanka, kung free visa ba dito or kung ano dapat gawin. Kaya stay tuned mga missis. So ayan na nga, kapag Sri Lanka, hindi kasi siya popular destination sa ating mga Pinoy traveler. Though may mga nakapunta ng mga Pilipino dito, pero hindi siya yung una mong pupuntahan or hindi siya yung pupuntahan mong may excite ka agad. Parang exotic siya for us, pero ang Sri Lanka is very popular siya sa mga Western countries, backpacking country ito, and ang daming mga European, mga American, and then, kasi meron din silang surfing dito, beaches, mga mountains, tapos meron sila yung popular na train na nagpipicture-picture sila. So ayun, so free visa nga ba tayong Philippine passport holder sa Sri Lanka? The answer is yes. Pero kailangan natin ng ETA or Electronic Travel Authorization. So technically free siya, free visa, pero kailangan mo magbayad for ETA. So parang hindi rin free visa, no? Kaya lang kasi madali lang siyang kunin. So hindi siya hassle. And kapag mag-apply kayo ng ETA, mabilis lang siya, ma-approve agad, wala pang 5 minutes. So kapag ang travel time nyo is, for example, October, kasi October ngayon 2024, kahit mag-apply kayo few weeks before your travel date, kasi mabilis lang siya. And ang link ilalagay ko sa description jack sa baba. Madali lang siya i-fill upan. Hindi mo kailangan ng mga documents. Mag-fill up ka lang ng details mo. Tapos, magbabayad ka ng $50 or 50 USD. Tapos, may extra fee siyang $2. So, 52 USD. So, pag i-compute natin yun, para siyang 2,000 plus, right? So, yun lang. Pero, napakadali. Ang visa ko is double entry. And ang validity niya, nag-apply ako October 2024. So, kailangan ko siya magamit before June next year, 2025. So, para siyang 8 months, right? So, ayun. Napakadali lang pumasok dito sa Sri Lanka. Pero nung nasa immigration ako, maraming tanong ha. Doon namin ng tatak ng passport ko. Siguro dahil mag-isa ko lang. Tapos, tinanong ako anong gagawin ko sa Sri Lanka. Siyempre, holiday. And then, pinakita ko yung mga flight ko paalis. Tapos, siguro, part kasi ng job nila yon. And, ayun, nakapasok naman tayo. Akala siguro, girl, mag-isa, nagsa-travel. Anong gagawin mo sa Sri Lanka? So, ayun. Hindi naman kasi siya popular for Filipino, di ba? Pag mga Western travelers, wala lang tanong-tanong kasi napakalakas ng passport nila. Pero pag tayo, may mga tanong-tanong pa. So, ayun, sa Sri Lanka, parang Pinas lang yung atake nung paglabas ko ng airport. And ang airport nila, napakalayo pala sa main area ng Colombo. Nag-book ako using Pick Me Up para siyang Grab nila dito sa Sri Lanka. And napakamura, super mura dito sa Sri Lanka. Feeling ko ang dami-dami kong pera. Kahit kakunti lang yung winidraw ko. So, nag-book ako ng Pick Me Up. Yung pinakamura pala is tuk-tuk. Akala ko car siya or taxi. So, nagbayad ako ng around 500 plus from airport to accommodation ko sa Colombo. Ang layo pala mga misis. More than 1 hour din yung tinabel ng tuk-tuk. Parang ako pa'y nahiya. Kasi from airport, hinatid ako sa accommodation. Tapos, nahuli pa siya. Nahuli pa siya ng traffic enforcer kasi may nagka-violate siya. Tapos, kinuha ata yung driver license niya. So parang naawa ako, binigyan ko na lang ng tip. Yung app naman kasi may option dun ng tip. Binigyan siya ng pinaka mataas na tip which is 500 rupees. Mura lang yung 500 rupees. Parang wala pang 100 pesos ha. Sa sobrang mura dito sa Sri Lanka, yung 500 rupees parang ang laki na for them. Pero kung i-convert mo sa Philippine peso, wala pang siyang 100 pesos. Pero napakalaki na for them. So ayun, after ng Sri Lanka ko or after ng Colombo, nag-travel ako papuntang Ella via train. Nag-book na rin ako online. So, ilalagay ko yung link ng mga app.
may reservation, nagbuka ko in advance. Kung hindi kayo nakapag-reserve, merong mga train na pwede kayong pumunta sa train station mismo. At least, kapag an hour before, pwede nang kumuha ng ticket. So, madali lang naman pumunta sa mga destination, sa railway, ganon. Kasi may pick me up na app, so hindi ka mawawala. So ayun, napakaganda ng Sri Lanka in a way na napakamura, ang babait ng mga tao. Tapos nung nasa train ako, talagang nag-offer sila ng food nila, hindi ka pwedeng maghindi. So ayun, ganun lang kadali kumuha ng Sri Lanka visa. Gusto ko lang share. And gagawa na lang ako ng clip for kung paano i-fill up yung ETA. So hindi ko siya ma-share ngayon sa pagsasalita lang, pero mag-screen recording ako, ididikit ko na lang siya dito sa vlog na to. So yun mga misis, nag-try po ako mag-screen recording, pero parang ang liit niya, kaya screenshot na lang po yung papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng Sri Lanka ETA visa. So sa Google, i-google nyo lang siya, ETA Sri Lanka, ito po yung lalabas, eta.gov.lk, i-click nyo lang po yan, or ilalagay ko rin yung link sa baba, tapos ito po yung lalabas. Then, iselect nyo lang po yung English. After nun, ito po yung lalabas, hanapin nyo po yung apply, ayan po nakaturo sa taas. And then, pag click nyo po yan, ito po yung lalabas, then iselect nyo lang po yung I agree. And after nun, meron pong link na lalabas, so ito po yon. And pumunta po kayo sa Tourist ETA. So after nun, lalabas po yung option na i-fill out yung mga details nyo. And dito po, mga personal information nyo na ito, madali na lang, of course, your name, title, date of birth. So ayan, passport number, occupation. So napaka-easy lang ng mga questionnaires. Tapos meron ding option, child information in parents' passport. So sa akin, wala naman akong anak. Ako lang talaga, kaya hindi ko yun finil-upan. Ito pong sa part ng travel information, since galing po ako sa Maldives, sa question na where you have been during the last 14 days before this travel, so linagay ko Maldives, visa required days, 30 days ating pinili ko, then intended arrival date, purpose of visit, tourism, ganun lang po kadali yung mga question. Tapos, after nun, contact details. So, personal information nyo ulit yan. So, hindi siya masyadong komplikado. And after nun, ito po may questionnaire. Do you have a valid resident visa to Sri Lanka? Ganyan. Puro no sa akin yan kasi first time ko. Tapos, clinic ko yung I would like to confirm. Then, next. Tapos, dito na po yung payment details kung saan nagbayad po ako using credit card. So, bali, $50 yung binayaran ko. Merong $2 na fee. So, $52 using credit card. Kaya, napaka-convenient for me. Tapos, naka-receive ako ng email agad. Wala pang 10 minutes, meron na akong visa. So, ayan, valid for 30 days. So, hindi po masyadong komplikado ang visa ng Sri Lanka. Parang feeling ko, technically, magbabayad ka lang talaga. Tapos, ayun, meron ka ng visa agad. Sige mga misis, maraming salamat po. And thank you so much for watching. Until my next vlog, bye for now.